Magandang araw po sa ating lahat. Muli po si Lieutenant Colonel Ganya. At dito po prior po sa MOA-AD, yung Memorandum of Agreement na pinirmahan kuno, no? Ang allegations kasi ng MILF, itong North Cotabato, may pamamahagi sa kanila, itong mga lupa. Kaya recently, bago kami nagkaroon ng Battle of Sambulawan, inoccupy na nila yung from Kabakan hanggang Pigkawayan of North Cotabato. Tinapatan nila lahat ng mga kampo ng KAFGU at saka ng Army. So ganito, prior sa MOA-AD, nung nagdadagdag na ng pwersa dahil nga nakita na yung encroachment ng MILF from Maguindanao to North Cotabato, while yung 2nd Scout Ranger Battalion headed by Colonel Llamas din, from Davao, papuntang Pigkalagan sana yun papuntang Pigkalagan. Mobile sila through trucks, military trucks. And kami, while performing yung routine military operations, defensive position, defense operations, ganyan lang, suddenly, nakareceive kami ng info. Kasi, nung itong convoy ng 2nd Scout Ranger Battalion, nasa pikit na. Kasi may air cover sila habang nagbo-move sila, merong air cover na umiikot para to avoid yung ambush sa kanila. And during this time, nakareceive kami ng info na merong maraming armado na nagposisyon sa malapit sa highway ng Barangay Pagangan, Alyosan. Yung Barangay Pagangan, Alyosan, if you go southward, papunta ng Mars yun Doon sila naggaling. And upon receipt ng info na to, nagpalakad lang kami ng one platoon na tropa to verify yung i-check kung tama, kung accurate ba yung info. Kasi nag-worry kami dahil paparating yung convoy ng Ranger Battalion, baka ma-ambush sa area. So, wala pa yung Ranger Battalion doon, moving pa sila. Pagpunta ng company commander namin doon, dala yung isang platoon niya, nagkaroon na ng initial na engagement, which is siguro mga 200 meters lang from the highway. So, na-confirm namin na mayroong talagang armed group na balak na mag-ambush doon sa paparating na Scout Ranger Battalion, convoy. So, initially, nagkaroon ng inkwentro. Then, the instruction of our commander noon, si Colonel Diosdado Carion, i-push them inward, southward, para mawala sa highway yung armadong grupo, maiwasan yung pag-ambush sa parating na Ranger Battalion. So nagkaroon kami ng nagdagdag kami pa ng another platoon para lang ma-push sila inward, southward, papunta ng Mars. Pero dahil talagang matigas yung matigas yung kanilang resistance, napilitan ako na insert ko yung TCP ko utilizing mortar. So eventually, nagkaroon ng mortar shelling doon para lang umatras sila. Until such time na nakadaan yung 2nd Scout Ranger Battalion safely, na nakapunta na sila ng Pigkalagan. So after that, the national government intended to conduct a law enforcement operation to push yung MILF out of North Cotabato dahil nga there was a report na hostage na yung isang KA detachment, KA patrol base sa Barangay Dungguan, Alyosan, July na ito, July of 2008. July 2008. And bago nangyari yon, there was an incident. The head of a CCCH, then Major General Major General Shelana, concurrent Tradoc Commander,
binerify niya yung CAFGO patrol base kung talagang na-hostage siya. So, hindi kami pinapasok ng MI. We were not allowed to enter yung zone na yon from Baliki to Dungguan. But instead, nagtutok lang kami ng mortar fires doon at saka itong 105. Kasi ang brigade doon, ang 602 Brigade sa pamumuno ni General Stomo, nag-establish na siya ng Brigade TCP sa may highway, sa may Barangay Pagangan, sa may patrol base ng CAFGO doon, Alyosan. So, yun nga, nung nakapasok yung ating CCCS chairman doon, si General Celiana, grabe talaga nangyari sa kanya kasi parang nakatayo na pinasayaw ng bala. Kasi habang pumapasok, habang lumalabas yung sasakyan niya, binabaril yung malapit sa gulong. Buti hindi pinapatamaan yung sasakyan. Nakikita talaga namin yan. And then eventually, na-confirm talaga na yung MI, nandun lang sa paligid. Wala nang makalabas na CAFGO. And gumawa ng, there was a scenario na these CAFGOs are civilian. So they are entitled to be replaced for 2 weeks. So ang ginawa namin doon, okay, pumayag ang MI, instead of CAFGO na ipasok namin doon, pinasuot lang namin sila ng CAFGO uniform, pero these are regular forces na carrying with them na ample ammunition at saka radio, battery, tsaka yung GPS. So, nung nagkaroon na ng palitan, nakalabas na yung CAFGO, puro sundalo na yung nandun, regular na lahat yung nandun. So, doon namin na-confirm talagang na-hostage talaga yung detachment, yung patrol base. Kasi walang makalabas at yung mga MILF, umikot-ikot lang sa patrol base. So, yun. So, doon na nagsimula yung nakuha na namin yung accurate positions ng mga MILF. So, during this time, nagkaroon na ng OPLAN and Fort Ibias Main Airport, yung 2nd Scout Ranger Battalion, yung dito siya, supporting airport. Dalawang batalyon lang kami noon yung Ranger at saka yung 40 IB. During this time kasi hindi rin namin inakala na yung pinaka-lead, yung command group ng 105th MILF na sinasabing nag-breakaway, na nandun pala sa Sitio Tubac, Barangay Pagangan, Alyosan. Na nandun yung doon yung approach ng Ranger Battalion. Okay? So, kasi gumawa ng objective yung brigade from Tubac going to Dungguan. Then kami naman from Baliki lang going to Dungguan. Dalawang pronged lang yun. So yun, hindi namin inakala na magkakaroon talagang massive resistance talaga. Dahil nung una, base sa report, thousands of them are in those areas. So yung sa amin, nung maklear na namin yung Baliki, pushing forward to Dungguan, naka-encounter din kami talaga. Matagal din. Tagal. Until sa time yung sa objective 2 namin, medyo matagal lang resistance kasi high ground sila. Nasa baba kami. Then yung Ranger na, yung Ranger Battalion, sa may Sitio Tubac, talaga doon ang grabe yung encuentro doon. Ilang araw sila doon. And even yung air assets, tsaka yung artillery assets, doon na sa kanila dinedicate para maibsan yung pressure doon sa front nila. And during this time, yung MOA AD na, day 3, I think day 3, supposed to be August 8, mga August 11, ganyan na. Nakatanggap kami ng report from CAFGO sa munisipyo ng North Kabuntalan of Maguindanao na nagbakwit na lahat ng tao ng North Kabuntalan and na-isolate na rin yung CAFGO patrol base doon ng MILF. So, nung narinig namin yung report na yun, sinabihan ko yung commander ko kasi kasama yung commander ko na, battalion commander ko na sa operation. Sinabihan ko siya, sir, may info. O pa-verify mo. Nung na-verify ng intelligence namin, talagang confirm. Anong decision, anong recommendation, sabi ng battalion commander namin, sabi ko, sir, ganito sir, since na 4 yung mortar natin, hatiin natin.
Doon ako sa kabila, kami nang mag-reinforce sa Kabuntalan, isama ko si Lieutenant Cadiente, one section, at saka itong dalawang tangke natin. In-approve naman ng battalion commander, while yung isang platon dalawang platon ng Alpha Company na nasa Midsayap, inano ko na yun, tinawagan ko na mag-prepare kasi dalawang kumpanya lang ginamit namin dito. So, while ongoing yung dito sa pagkubkob dito sa pag-push dito sa MILEP sa 105 IB, napilitan kaming mag-divert o mag-allocate ng one section. Yung one section na yon, literally, kasama na yung mga driver doon at saka yung gunner. So, ang kaya lang mag-operate is mga 10, 12, ganon. So, kasama ko lang yung si Lieutenant Cadiente na mag-FDC. So, while we are board, yung tangke tsaka itong mga tatlong double tire NHR, pagkapasok namin ng Midsayap, talagang ma-overwhelm ka. Napakaraming tao. Parang EDSA people power, talagang sigawan yung mga tao. So yung puyat pagod namin, parang nawala kasi yung parang may bumuhos na malamig na tubig sa katawan namin. Talagang tapos parang yung na-recharge ka bigla, yung battery na low bat, pagkasaksak ng charger biglang na full charge. Ganun ang pakiramdam namin. So kasi ang mga tao nagsisigawan na, yay, andyan na yung army, andyan na, ganun. Palakpakan, yung iba, tinatapunan kami ng pagkain sa sasakyan namin Pagkain, tinapay, may mga soft drinks pa, ganun. Sabi namin, wag na, okay kami. So nung napakaraming tao talaga sa Midsayap. So nung papasok na kami ng crossing, itong mga tao, dahil, siyempre, yung bahay nila, iniwan nila, ari-arian nila, natatakot sila, baka sunugin o baka pagnakawan. Sumunod sila sa amin. So, sabi namin, uminto muna kami, sabi namin, huwag kayong sumunod kasi baka nandyan yung MI, sigurado, pag pumutok yan, sa amin. Meron kaming bulletproof, kayo wala. So, that's the time na inatasan namin yung police na i-secure yung civilian, huwag nang pasunod sa amin. So, ito na. So habang papasok kami ng North Kabuntalan, talagang ghost town yung North Kabuntalan. Wala ka talagang wala nang tao, wala na. As in ghost town. Ghost town. Ang communication na lang namin yung CAFGO detachment, yung commander na nandun. So ang info sa amin, sir, yung bulk ng MI nandun sa loob ng NIA compound. So yun. Ang naging war game namin ni Lieutenant Cadiente, siya yung naglay ng dalawang mortar namin, siya yung nag-act as FDC. So napilitan ako na mag-move forward. Ako na yung mag-FO at magko-confront dun sa mga MI na nandun na. Kasi wala na kami talagang magamit. While waiting sa dalawang platoon namin na nandun sa dulo ng Midsayap, boundary Datopiang. While waiting. Kasi looban na yung hindi na namin mahintay dahil massive na yung yung baka sunugin, yung threat kasi ng MI, sunugin yung buong town. So, pagdating namin doon, ginapang na namin yung NIA. Nung upon confirming na nandun talaga sila, talagang ako na mismo talaga kasi wala na wala nang ibang tao wala nang ibang tropa kasi yung ibang kasama ko, ang role na lang nila talaga, security at saka possible na magre-repel kung sakaling may titira sa amin. So, ako na mismo talaga yung kumuha sa location ng kalaban. So, 3 times ko ginawa yon. No, my position and my direction ng kalaban. So, nung na-relay ko na sa FDC, I asked him to deliver 1 round. So, nung pagka-deliver ng 1 round, na-shoot man, so sabi ko, fire for effect. Yun na. Nagpulasan na sila. So, even yung mga MI na nakapalibot doon sa Kapgo, kasi takot din yung MI na putukan yung Kapgo kasi ang mga balikan ng Kapgo na kasi natin, M14 majority doon Tsaka, kasi isolated, nag-iisang Kapgo detachment yun kaya malakas yung firepower niya. Maraming M14 yun at saka Garan. So yun, takot din yung MI. At saka maganda rin kasi yung defense ng ng patrol base. So nung na-shoot na yung mga mortars doon na-start yung skirmishes. So putukan na, encounter na yan. Pati yung Kapgo binanata na yun. Siguro nagtagal kami ng mula tanghali yun Tanghali talaga yun. Hanggang hapon. So mga past 3, hindi naman ganun katagal talaga. Past 3, hanggang dumating na yung Alpha Company kasi nilakad na lang nila. Na-repel yung MILEP.
And eventually, nakarecover ng mga MI left doon na naiwan. Kaya nagalit sila sa amin, yung MI, dahil accordingly, yung isang naiwan doon, manugang ni Haun, yung operations ni 105. Yun siya, kaya nagalit. Hindi sila umalis sa lining. Andun lang sila sa gilid ng barangay, ng poblasyon ng North Kabuntalan. So yun, hanggang dumating na yung Alpha Company, we conducted clearing, Mars pa rin yun, hanggang nag-establish to ng gabi. So nung nag-establish sila ng gabi, sadly lang nga lang, yung kabady ko tinamaan dito sa kamay, so buti may one vehicle kami na nakadala sa kanya sa hospital. And after clearing yung munisipyo, nag-coordinate ako sa police at saka dun sa mayor na nung na-clear na namin, wala na talagang presence ng MILF, sinabihan namin na pwede nang pumasok doon, yung bumalik yung mga tao to prevent yung looting. Kasi maraming talagang ganun eh. Hindi talaga maiwasan na nagsasamantala yung ibang kababayan natin na pag nagbakwit yung walang nilulot yung pinapasok yung then tinacharge sa sundalo. Kaya sabi ko, puntahan nyo na pero walang sundalong pumunta sa bahay sabi ko. Para lang, wala talagang pumunta. And then after that, I reported back bumalik kami, yung TCP, binungo namin ulit until sa time na dahil yung ranger na busy doon sa objective nila, kami na nag-clear hanggang doon na sa pikit. Ang one thing lang doon, dahil binantayan yung river natin, walang tumawid going back to Maguindanao. Pumasok lang pa rin sila ng pikit, North Cotabato, which is, ang assessment namin until now, na yung human resource ng kalaban natin, na nandyan sa pikit ngayon. Kasi hindi siya na-clear na. Kasi, ang intent lang noon is law enforcement operation para ma-free yung sinasabi na CAFGO detachment na hostage at mawala yung mga rogue MILF doon sa Alyosan. So that's the end, nung na-clear na yon. Pero actually, hindi pa natapos doon dahil nung na-clear na yon, wala na talaga sila. Yung ranger, naka-forward na sila. Nung nagkita na kami sa link-up area namin, na-clear na siya, nag-establish na kami ng mga security patrol bases para to avoid yung pagbalik ng mga MILF. And then, sumunod, meron pa rin harassment coming from Mars. Utilizing itong Mars pa rin. No? Until sa time na naglagay na kami ng tropa sa gilid ng Mars talaga, na nagkaroon pa ng meeting engagement doon na padak yung MI using bangka lang. Hindi mo marinig kasi sagwan lang eh. O, nagkabulagaan doon. No? So, nung nangyari yon, huminto na yung MI na mangharas. Pero pang mangilan-ngilan, siguro may mga space na ng mortar doon, binomortar yung police na nag-establish doon na malapit sa amin. Kasi nagpadala sila ng mga SAF company doon eh. Nag-establish sila doon, binomortar yung SAF na patrol base. Then sa amin din, ganun. Until sa time na umabot yun ng ilang buwan hanggang na nagkaroon na ng stability, no? Yung grupo ni Abracato, bumalik sila dito. Yun na pinanganak na yung BIFF. Doon na lumabas yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighter coming from 105 MILF. Yun na siya. Anong feeling ng kasaya ng yung parang pinapalakpakan ka ng tao? Parang sir, parang nanalo ka ng loto talaga kasi hindi mo yung emotions, napapaluha ka talaga na natutuwa kasi yung mga tao talagang nag-cheer sa'yo. Akala ko sa TV nga lang nangyayari yun eh kasi during those time, puyat na kami, pagod na kami, gutom pa kasi dahil nga ilang araw na yung operations namin doon. Pagpasok namin ng Bisaya, sigawan yung mga tao, yay! Parang yung sa basketball na nakashoot ka ng 3 points o nakalayap ka na na-shoot, yung kulang na lang buhatin kang ganun, na wala pang firefight yun. Kumbaga yun talagang nag-propel sa amin na talagang marerepel o matataboy namin yung MILF na kumubkob sa munisipyo ng North Kabuntalan. Talagang overwhelming. Hindi, mga halo-halo na. Hindi mo mapansin yung sarili mo na pawisan ka, napapaluha ka dahil basta wala na.
Basta yung parang spirited discourse talaga. Yung malakas talaga, yung napakalakas mo, parang Superman ang feeling mo. Parang kahit tamaan ka, parang okay lang. Kasi yung libo-libo yung tao na nag-cheer sa'yo doon sa likod nyo. Pagsisilbi sa bayan, pakidefine in light of that experience. Ay, yung pagsisilbi sa bayan, walang katumbas po yan. Kahit na tama po yung kung siguro kung makapagsalita lang yung mga naging war heroes natin o yung naging valor natin na ibinuwis yung kanilang buhay. Hindi mapapantayang kahit wala kang award po na makuha dyan. Enough na yung pag-cheer ng taong bayan, enough na yung pasasalamat nila na sa'yo, napagsilbihan mo yung para sa bayan na sinasabi na nagampanan mo yung para sa bayan. Hindi mo inisip yung sarili mo. Enough na yun. Kahit wala kang award na nakuha doon, okay lang. Kasi, alam mo, makapaglakad ka ng mataas na naka-chin up ka dyan naka-head up ka dyan, pag lumakad ka ng minsayap na very proud ka talaga sa sarili mo na there was a time na ginamit mo yung, ibinuwis mo yung buhay mo para sa kanila. Yun po yung namin yan, sir. Yan yung itong mga series ng war stories kasi na ito, very authentic lahat ito. And masaya ikwento kasi ito yung mga hindi kadalasan nasa share eh. Pero yung ganito, sarap magsilbi nga naman talaga sa bayan kung yung taong bayan pinapalakpakan ka, di ba? Yes, sir. Kaya until now siguro, yung mga matatandang tao nung way back 2007, 2008, kung nandyan pa sila, kung there will be a chance na makausap sila, siguro they will also tell same story. Na there was a time na ganun ang nangyari sa lugar nila, sir. Mula sa Alyosan, Midsayap, hanggang North Kabuntalan. Hindi nila makakalimutan yun, sir. Even Mayor Cabaya of Alyosan, na director ng DSWD Region 12 ngayon, nakasama rin namin sa Sabakbakan. Nung nagkita kami as DSWD director siya, yun pa rin ang kwentuhan namin. Hindi niya makalimutan yung pangyayaring yun. Kaya itong mga war story, isa lang kasi ang tanong. Anong hindi mo makalimutan na encounter? Ito yung mga yun, di ba? Yes, sir. And then, sige, maganda kasi ang teamwork ng 2nd SRB under kay Sir Ted Llamas noon at Yes, saka 40, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Na give and take, kanya-kanyang trabaho, focus sa mission, kahit gaano kahirap. Yes, sir. By that time, ano ka na? Senior captain ka na, major na. First lieutenant pa ako nun, sir. Hindi pa lumabas yung order namin, sir. Ganun ba? Delayed, sir, yung that times namin, sir. Supposed to be 2007, sir, kapitan kami, sir. Delayed kami, sir. Lumabas yung order ng kapitan namin, sir. 2008 na po, sir. 2008 na po, sir. And yun, 8 years in the service, ang bibigat na ng dinaanan na giyera in the service of our country, di ba? Yes, sir. So minsan, sa ato yung mga sundalo, yun talaga yung sinumpaan na tungkulin, di ba? Yes, sir. Bonus talaga kung ma-appreciate tayo ng tao. Yes, sir. Sinuwerte po ako, sir, kasi nag-company commander ako mula 2001 hanggang 2005, sir. Kaya, Ilan? swerte. Ilan naon? 2001 hanggang 2005, sir. Long playing ka pala. Wala pong, during that time, sir, walang officer, sir. Kulang masyado, sir. Tapos, kada company, sir, isa lang kami. Wala akong EXO, wala akong platoon leader, sir. During those times. Kung alam nyo lang gaano kahirap magdala ng tao na mag-isa ka at gera pa. Yes, sir. Talagang for the love of the country talaga. Yes, sir. Tapos 35% integrity yung kasama mo. MNLF integrity. Iba rin pala yun. Yes, sir. Ibang dynamics din. Ibang dynamics yun, sir. Kasi pag sinabi nila, pag gusto nila, sir, kailangan pagbigyan mo kasi yung leniency mo, sir, sir, nagpe-flexible ka, sir. In-explain ko na lang, sir, sa mga Christian na sundalo. Kasi tagahulo yung iba, sir, Huwag kayong magselos, ha, kung bigyan ko sila ng 15 days na passes. Kasi travel time pa lang nila, 6 days na, sabi ko. Bumawi naman sila, sabi ko. Pero matapang din talaga. Yes, sir. Tested sila, sir, kasi lalo na yung mga MNLF. Talagang, nung hinaharas yung CP ko, habang nasa bulyok ako, talagang hindi daw nag-cover, sir. Talagang tinayuan nila yung
may mga naiwan pa na MI na nangharas, sir. Mm. Mga matandang MNLF, sir. Talagang hindi, sabi ng first sergeant ko, talagang, sir, hindi yan sila, talagang harapan sila. Yan, Yung mga- tribute to the Tausug. Mga MNF Tausug yan. Integris. Grabe yung mga Tausug, sir. Nakakatakot kasi yung nag-secure sa akin, sir, Tausug eh. Talagang dumidikit, sir. Ikaw na lang ang mapasunod ka na lang din, sir. Kasi mapahiya tayo nito. Di bali mapahiya. Di bali mamatay. Wag lang mapahiya. Ganun, sir eh. Kaya totoo pala yung sir, yung pag para sa bayan na talaga, it will not matter kung mawalan ka ng buhay, sir. Yan ang 4th episode ni Colonel Dante Ganya. 4 years na company commander dito sa Central Mindanao. Napakahirap kaya yon.